Hindi ko alam kung kilala pa ng mga batang NBA fans to, pero pagbigyan natin ang request ng mga tito nyo dahil panigurado, isa to sa mga trip nilang gayahin dati, mula sa mga crazy handles, street baller style play, hanggang sa mga flashy passes. Siguradong hindi lang ako ang na-entertain panoorin ng mga laro nito. Ngayong part 31 na tayo ng ating NBA Did You Know? Balikan natin ang mga best moments sa karir ni White Chocolate, Jason Chandler Williams. Si Jason Williams ay na-draft noong 1998, first round, 7th overall pick ng Sacramento Kings. From day 1, kilala na siya sa silky smooth passes at street ball style player na laging nasa highlight reels ng early 2000s. At dahil wala namang reels o YouTube noong panahon niya, aabangan mo talaga ang mga laro niya sa NBA TV. Pero hindi lahat may access doon, so shout out sa mga may cable. Sana all. Alam mo ba na bago pa man siya sumikat sa NBA, si Jason Williams ay isang streetball legend sa Memphis Playgrounds. Sa mga hindi nakakaalam ng streetball, hindi yan yung dance group nila Jong at Vong. Yung streetball ay yung laro sa mga playgrounds o outdoor courts kung saan flashy, daring o creative moves ang bida. Parang combination ng showmanship at skills. Madalas pisikalan, bawal ang nana o maarte o flapper. Hindi man naging part ng End-1 mixtape tour si Jason Williams pero yung style niya totally streetball inspired. Kaya nung pumasok siya sa NBA, hindi lang siya basta point guard kundi entertainer din sa court. Pinakakilala si Jason Williams sa bansag na White Chocolate. Ang nickname na yon ay binigay ng isang staff member ng Sacramento Kings dahil sa kanyang flashy streetball style game sa court. Parang White Mamba lang yan. Isa sa mga dahilan kung bakit White Chocolate ay dahil sa kanyang crazy assist skills. Kilala din siya sa NBA sa mga no-look passes, behind the back feed at flashy alley-oops. Parang, oo, nakikita mo siya at pwede mo siya tingnan sa mata pero hindi mo mahuhulaan kung saan niya ipapasa yung bola. At dahil dyan, tinawag din siya ng mga fans at commentator na assist wizard. Kasi literal parang bola ang extension ng kamay niya. Smooth, unpredictable at sulit panoorin. At dahil kilala siya sa mga risky passes at sudden crossovers na nakakawaw sa crowd, madalas o matakaw din tuloy siya sa mga turnover at fouls. Yan ang mga cons sa style of play niya. Isa pa, nag-struggle din siya sa consistency at defense. Well, wala namang perfectong player, lahat naman may kahinaan. Si White Chocolate ay naglaro sa Sacramento Kings na nag-draft sa kanya hanggang matrade siya noong 2001 papuntang Memphis Grizzlies. At noong 2005, lumipat siya sa Miami Heat at naging teammate niya noon ang batang Dwayne Wade, prime Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Gary Payton, Antoine Walker at iba pa. At doon niya nakuha ang kanyang una at huling kampyonato. Role player na lang si White Chocolate nung panahon na yon pero siya ang nagdagdag ng creativity at excitement sa championship run ng 2006 Miami Heat. Naglaro pa si Jason Williams sa Orlando noong 2008 pero mostly veteran leadership at mentorship na lang ang role niya. At isa din siya sa mga NBA star na hindi nakaligtas sa sumpa ng injuries mula sa knee issues, ankle sprains at pabalik-balik na back strains na naging dahilan ng pagkawala niya sa laro at pagbawas ng kanyang minuto. Hanggang noong 2011, after ng final stint niya sa Memphis Grizzlies at matapos ang 12-year career ay inannounce na ni Jason Williams ang kanyang pagre-retiro sa larong basketball. Pero even after hanging up his jersey, White Chocolate remains a fan favorite because sa kanya mo makikita yung creativity at flair sa court. Classic Jason Williams moves na hindi mo makakalimutan. Paki-like naman ang video kung nagustuhan mo at please follow or subscribe for more NBA kwentuhan.